Maraming mga magulang ang naniniwala na ang bawat paalala nila ay nagsisilbing proteksyon para sa kanilang mga anak. Sa panahon natin ngayon, madalas nating marinig na mahirap na raw pagsabihan ang mga kabataan dahil mabilis silang magtampo o hindi, kaya ay dinadaan sa pag-alis ng bahay ang kanilang sama ng loob kapag sila ay pinapagalitan. Pero sa likod ng mga payong ito ay ang tunay na takot ng mga magulang na baka malagay sa panganib ang kanilang mga mahal sa buhay kapag hindi sila nakinig sa mga babala. Ito ang malungkot na realidad na nangyari sa isang 26 anyos na dalaga sa Kalumpit, Bulacan, na biglang siyang matagpuan na wala ng buhay sa isang madilim na tubigan. Bago mangyari ang trahedya, madalas siyang paalalahanan ng kanyang ina tungkol sa kanyang mga desisyon at kilos. Ngunit tila hindi ito naging sapat para mailayo siya sa isang malagim na kapalaran. Bakit nga ba nauwi sa ganitong sitwasyon ang isang simpleng gabi ng paglilibang? At ano ang mga detalye sa likod ng kanyang pagkawala? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na nito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin kung saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang biktima sa kwentong ito ay si Andrea Ane Galang Espirito. Siya ay isang matalinong dalaga na nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa AMA University at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang human resource officer sa United Pulp and Paper Company sa kanilang lalawigan. Ayon sa kanyang mga mahal sa buhay, si Andrea ay talagang masiyahin, palakaibigan at mahilig talagang lumabas para makipag-bonding sa kanyang mga tropa. Dahil nasa tamang edad na siya at mayroon na ring sariling kita mula sa kanyang trabaho, naging malaya si Andrea sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Pero kahit na ganito ang kanyang sitwasyon, nakatira pa rin siya sa ilalim ng bubong ng kanyang mga magulang kung saan hindi maiiwasan na palagi siyang mapagsabihan ng kanyang ina tungkol sa kanyang mga desisyon. Madalas magkaroon ng pagtatalo ang dalawa dahil sa estilo ng pananamit ni Andrea. Para sa kanyang nanay, masyadong lantad o masyadong sexy ang mga damit na isinusuot ng dalaga kapag siya ay lumalabas. Palagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina na iwasan ang mga ganitong suot dahil baka makakuha siya ng maling atensyon mula sa mga lalaking may masasamang loob sa paligid. Maging ang mga litrato na pinupost ni Andrea sa kanyang social media ay hindi rin nakakaligtas sa puna ng kanyang ina dahil ayaw niyang isipin ng ibang tao na hindi maganda ang reputasyon ng kanyang anak. Para kay Andrea, simpleng pagsunod lang ito sa kung ano ang uso at wala naman siyang nakikitang masama sa pag-aayos ng kanyang sarili. Sa tuwing aalis siya ng bahay, madalas siyang i-check ng kanyang nanay kung ano ang kanyang suot, pero sa huli ay ang kagustuhan pa rin ng dalaga ang nasusunod dahil ayaw na rin ng kanyang ina na mauwi sa mahabang away ang kanilang pag-uusap. Kahit na may mga ganitong pagtatalo, hindi naman masasabing pasaway na anak si Andrea dahil naitawid naman niya ng maayos ang kanyang pag-aaral at nakahanap agad ng disenteng trabaho. Ang tanging punto lang ng kanyang ina ay ang kaligtasan ng dalaga dahil alam niyang ang ganda at tindig ni Andrea ay madaling makatawag ng pansin sa mga taong may kademonyohan sa isip. Noong ika-13 ng Agosto, taong 2014, nagpaalam si Andrea na lalabas muna siya kasama ang kanyang mga kaibigan kahit na araw iyon ng trabaho. Napansin ng kanyang pamilya na medyo malungkot si Andrea noong mga panahong iyon dahil may kasalukuyan silang tampuhan ng kanyang boyfriend na si Neil. Dahil seryoso naman ang kanilang relasyon at tanggap na ng pamilya ang kanilang balak na pagpapakasal sa hinaharap, hinayaan na lang muna si Andrea na lumabas para makapag-relax at makalimot sa kanyang mga iniisip. Hindi akalain ng pamilya na ang gabing iyon na dapat ay para sa paglilibang ay magiging simula pala ng isang malaking bangungot. Umalis si Andrea na puno ng sigla at may plano pang makipagkita sa kanyang mga kaibigan para kumain sa labas at magkwentuhan. Ngunit lumipas ang mga oras at maging ang buong magdamag ay hindi na nakabalik ang dalaga sa kanilang tahanan.
Dito na nagsimulang kabahan ang kanyang ina dahil hindi naman nakaugalian ni Andrea ang hindi umuwi nang hindi nagsasabi kung nasaan siya. Ano nga ba ang nangyari sa mga oras na hindi na siya makontak ng kanyang pamilya? Sa puntong ito, mas lalong naging malinaw kung bakit mabigat ang loob ni Andrea bago siya tuluyang umalis ng bahay. Ayon sa kanyang boyfriend na si Neil, mayroon na silang plano na magpakasal noong taon ding iyon. Ngunit dahil naunang magpakasal ang kapatid na babae ni Neil, napagkasunduan nilang iurong muna ang kanilang kasal sa susunod na taon. Hindi ito naging madali para kay Andrea dahil naramdaman niya na tila hindi pa talaga handa ang lalaki na makasama siya habang buhay. Dahil dito, nanlamig ang pakikitungo ng dalaga at madalas na hindi niya kinakausap ang kanyang kasintahan. Hinayaan lang muna ni Neil ang tampo ni Andrea dahil sa paniniwalang lilipas din ito sa mga susunod na araw. Ngunit hindi niya akalain na iyon na pala ang huling pagkakataon na magkakaroon sila ng ugnayan. Bago tuluyang lumabas ng pinto noong gabing iyon, hindi nakaligtas si Andrea sa mapanuring mata ng kanyang ina na si Aling Gloria. Pinuna muli ng nanay ang suot ng anak na ayon sa kanya ay mukhang pangmayaman pero masyadong hapit sa katawan. Gaya ng nakasanayan, niyakap lang siya ni Andrea at pabirong sinabi na masyado lang pakialamera ang kanyang ina. Ipinaliwanag ng dalaga na uso lang talaga ang kanyang suot kaya dapat ay huwag na siyang pag-isipan ng masama. Matapos banggitin kung sino ang kanyang mga makakasama, mabilis na siyang umalis habang ang kanyang mga magulang naman ay naiwan sa bahay para manood ng telebisyon. Sanay ang pamilya na lumalabas si Andrea pero nung gabing iyon ay dinalaw sila ng kakaibang kaba. Karaniwan kasi ay nasa bahay na ang dalaga bago mag-alas 11 ng gabi, lalo na at may pasok pa siya kinabukasan. Ngunit lumipas ang oras at maging ang madaling araw ay wala man lang text o tawag silang natatanggap mula sa kanya. Sinubukan nilang tawagan ang kanyang cellphone bandang alas 2 ng madaling araw pero hindi na ito makontak. Kinabukasan, wala pa rin silang makuha na balita kung nasaan si Andrea kaya naman pinuntahan na ng pamilya ang kaibigang huling kasama niya. Dito nila nalaman na sumakay sila ng jeep at naunang bumaba ang kaibigan. Kaya ang buong akala nito ay ligtas na ring nakauwi si Andrea sa kanilang bahay. Dahil sa matinding takot, agad na nag-report ang mga magulang sa pulisya at sila mismo ay nagtanong-tanong na rin sa mga kakilala. Pero noong August 14, 2014, ang takot na ito ay napalitan ng isang malagim na katotohanan. May natagpo ang katawan ng isang babae na lumulutang sa palayan sa barangay sa Pangbayan. Ang deskripsyon ng mga nakakita ay tugma sa hitsura at suot ni Andrea kaya naman mabilis na nagtungo ang kanyang mga magulang sa morgue. Habang naglalakad, walang tigil ang panalangin ni Aling Gloria na sana ay nagkamali lang ang mga tao, ngunit gumuho ang kanyang mundo nang makita niya ang kanyang maganda at mabait na anak na isa ng malamig na bangkay. Base sa unang investigasyon ng mga awtoridad, dumanas ng matinding kalupitan si Andrea. Natagpuan siya na wala ng saplot sa ibabang bahagi ng kanyang katawan kaya malaki ang hinala na siya ay hinalay bago pinatay. Sa hindi kalayuan sa pinagtapunan sa kanya, nakita rin ng mga pulis ang isang screwdriver, card at ang kanyang underwear. Hindi mapigilan ng mga magulang ang maawa sa sinapit ng kanilang anak dahil alam nilang wala itong kasalanan para lapastanganin ng ganoon katindi. Matapos ang isinagawang pagsusuri ng mga eksperto sa katawan ni Andrea, lumabas ang isang katotohanang mas masakit pa sa inaasahan ng pamilya. Hindi lamang pala isang tao ang gumawa ng karumaldumal na krimen sa dalaga. Ayon sa resulta ng mediko-legal, nakakita sila ng mga ebidensya na nagpapatunay na 4 na magkakaibang lalaki ang nagtulong-tulong para babuyin si Andrea bago siya tuluyang pinatay. Sa simula, tila bulag ang mga awtoridad dahil walang malinaw na suspek o saksi na magtuturo kung sino ang mga salarin, pero sadyang may paraan ang tadhana para lumabas ang katotohanan. Si Aling Gloria ay naniniwala sa kanyang kutob na kilala ng kanyang anak ang mga kumuha sa kanya.
Lalong lumakas ang hinalang ito nang muling magbigay ng pahayag ang kaibigang kasama ni Andrea bago siya nawala. Sinabi nito na noong sumakay sila sa jeep, may isa pa silang kasabay na pasahero. Habang ibinuburo pa ang dalaga, isang lalaki na nagngangalang Elmer Joson, kasama ang kanyang kinakasama, ang pumunta sa lamay noong hapon ng August 18, 2014 para makiramay. Si Joson ay isang jeepney driver at nagkwento pa siya sa pamilya na naging pasahero niya raw si Andrea noong gabi ng krimen. Ngunit sa halip na gumaan ang loob ng pamilya, dito na nagsimula ang kanilang duda. Napansin ng pamilya Espirito na may mga sariwang kalmot si Joson sa kanyang leeg. Agad silang nakipag-ugnayan sa mga pulis na mabilis namang rumesponde para arestuhin ang lalaki. Inutusan si Joson na hubarin ang kanyang damit para masuri ang kanyang katawan. Bagamat pilit siyang ipinagtatanggol ng kanyang asawa sa pagsasabing sila ay nag-away at siya ang nakakalmot sa asawa, hindi ito pinaniwalaan ng mga pulis. Ang mga kalmot sa ibang bahagi ng katawan ni Joson ay tila magaling na, pero ang mga sugat sa kanyang leeg ay bago pa lamang at sariwa. Dahil dito, dinala siya sa presinto at kinumpiska rin ang kanyang jeep dahil malaki ang posibilidad na ito ang ginamit sa krimen. Hindi nagtagal, may lumitaw na mga testigo na nagturo pa sa dalawa pang suspek na sina Melvin Ulam at Ramil Garcia. Ayon sa isang saksi, nakita niya ang tatlong lalaki na inililipat si Andrea sa isa pang sasakyan. Kahit pilit na itinatanggi ni Joson na kilala niya ang dalawa, may isa pang testigo ang lumabas at nagsabing nakita niya ang tatlo na sabay-sabay pang kumakain sa isang kainan at masinsinang nag-uusap. Lalong nabaon ang mga suspek nang makumpirma na ang screwdriver na nahanap sa crime scene ay hiniram lang pala ni Garcia mula sa isa pang kakilala. Ang lahat ng mga kwento at ebidensyang ito ay unti-unting nabuo para maisampa ang kaso laban sa kanila. Dahil sa tulong ng isang mabuting abogado na si Attorney Eduardo Jerome Alejandro na nagbigay ng kanyang serbisyo ng libre na ituloy ang laban sa korte. Sa kabila ng mga pagsisinungaling ng mga suspek at pagtatanggol ng kanilang mga pamilya, hindi natinag ang hustisya. Matapos ang 8 taon na paghihintay, noong August 2022, tuluyan nang nahatulan ang mga salarin. Dahil walang parusang kamatayan sa bansa, pinatawan sila ng habambuhay na pagkabilanggo. Sa huli, kahit hindi na maibabalik ang buhay ni Andrea, nakamit pa rin niya ang hustisya na nararapat para sa kanya. Ang kwento ni Andrea ay isang masakit na paalala para sa ating lahat. Bilang mga anak, mahalagang pakinggan ang mga payo at pag-aalala ng ating mga magulang dahil ang mundo sa labas ay puno ng mga panganib na hindi natin inaasahan. Kayo, ano ang inyong saloobin sa kinahinatnan ng kasong ito? Sa tingin nyo ba ay sapat na ang parusang habambuhay na pagkakabilanggo para sa ginawa nila sa dalaga?